Thank you, Jesus. Kaya po ngayon, magsisimula na po tayo. Pero muli lang po, I would like to introduce myself po. I am Orville de la Peña po. I'm 24 years old and one of the youth leaders po sa ating pong simbahan, EECM Youth Movers po. And muli po, marapatin niyo po na ako po ang magbahagi ng salita ng Panginoon po for this morning po. Alright? So if you have your physical Bibles with you, your notebook, your pen, ihanda na po ang notes sa cellphone, i-open na po ang Bible, dahil po, i-silent na po ang phone, mamaya nyo na po replyan yung nag-chat sa inyo kani-kanina lang. Ngayon po, alisin muna po natin ng distraction, dahil naniniwala po ako, gusto ni Lord mag-focus tayo sa kanyang salita, dahil naniniwala din po akong may gagawin si Lord this morning. Amen? So makisabi po sa katabi niyo, may gagawin sa iyo si Lord. Kaya makinig ka at huwag kang matutulog. Ayan. Mamaya niya po isipin kung saan kayo kakain after na po ng message po yan. Alright, simulan na po natin para dire-diretso na po tayo. Okay, so now that we know it's Mother's Day, so syempre po, we're going to talk about, i-highlight po natin ngayon ang ating mga magulang. Okay, and actually I remember po, it was the exact parang anniversary ko din po nung una po akong tumayo po sa pulpito po in which I shared about mothers, I shared about Efeso 6:1, alam niyo po verse na yon, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito'y mabuti sa Panginoon. Okay? Mga anak, sundin ang mga magulang. Nasaan ang mga anak? Lahat mo tayo anak, sundin ang ating mga magulang, hindi lang ang nanay, pati ang tatay. Okay? Ayos ba yun, kids? Susunod, kila mami at daddy? Okay. Ngayon po, sa ating pagpapatuloy, sino po dito yung mga nasabihan na ng... May clicker nga po pala ako. Okay. Sino po dito yung mga... Ayan, Happy Mother's Day po pala. Meron po pala tayong graphics po dyan. Sige, picturean nyo na po at post nyo po mamaya na Happy Mother's Day. Okay, Happy Mother's Day po. So, sino po dito yung mga napagsabihan na para kang mama mo? Manang-mana ka talaga sa mama mo. Ayan, sino po yung mga nakaka-relate? Hindi mapagkakaila na anak ka ni ganito, ni ganyan, di ba? Sino po yung mga nasabihan na niyan, mga anak? Para ka talagang mama mo. Ayan. Ano po yung nararamdaman nyo kapag napagsasabihan kayo ng ganyan? Natutuwa po ba kayo? Kasi baka mamaya, para kang mama mo, ang ganda-ganda, di ba? O baka po naiinis tayo kasi baka mamaya, negative trait yun. Para ka talagang mama mo, napaka ganito, ganyan. Di ba? Nadidisappoint po ba kayo pag sinasabihan kayo ng ganyan? Nalulungkot? Sino ito yung mga nalulungkot kapag nakukumpara sa kanilang mga nanay? Kasi alam niyo po, some may find it compliment. Kasi lalo na po kapag ito ay positive trait ng isang magulang, tas nakita sa iyo. However, some may not dahil ito po ay maaaring negative trait. Okay? But whether we like it or not po, mga kapatid po, imposible na wala tayong namana sa ating mga nanay. Right? Meron at meron po. Pero kung kayo po ang aking tatanungin po sa mga anak, nakakausap ko po, lahat po tayo ay anak dito. 'Di ba? Ano ang mga katangian na sa tingin nyo at sabi din ng karamihan na namana nyo sa inyong mga nanay? Sino po dito ang mga may share? Ano po yung namana? Meron po ba? Ano yung mga namana nyo po sa inyong mga nanay? Itsura? Ano pa po? Wala pa ako naririnig. Ugali, ayan. Ano pa po? Yung mga sipag sa gawaing bahay, wow, nag-uurong, naglalaba. Ayan. Ano pa po? Ano pa yung mga namana nyo sa inyong mga nanay? Ano po? Ano daw? Kagandahan, talino. Ayan. Sino ito yung mga kamukha nila, yung nanay nila? Kamukha ko po ang nanay ko. Ayan, okay. Di ba? Yun po yung maaaring hindi lang ikaw nakakaalam, pero alam din, nasasabi din sa inyo ng ibang tao. At para naman po sa mga nanay, nasan po ang mga nanay? Taas ang kanang kamay. Mga nanay na hindi stress at blessed sa kanilang mga anak.
Amen! Ayan, para sa mga nanay po. Ayan, sige po. Palapakan niyo po ang inyong mga sarili. Glory to God. Ano naman po yung gusto nyong makuha or mamana sa inyo ng inyong mga anak? Talagang, eto gusto kong makuha kasi, di ba, nag-aaway pa po kayo ng mister nyo, sa akin nagmana yan. Di ba? Ano po yung mga gusto nyo makuha sa inyo? Mami, mga nanay, ano po? Maging mabuting tao. Amen? Ano pa po dito? Ano gusto nyo mamana, tita? Anong gusto mong mamana sa inyo ng iyong mga anak? Mapagpasensya? Ayun. Mahaba ang patience. Ano pa po? Mapagbigay? Tita? Mapagmahal? Yun ang mga gustong maipamana. Ano pa po? Bukod sa mga ganyang physical or whatever, ayaw niyo pong ipamana yung lupa nyo? Meron po ba kayong tinatago dyan? Sino may mga last willing testament po dyan? Di ba? Ipapamana ang... Ako po, nakaredy na po atay, nakapamana po sa akin ni mama yung aparador namin sa bahay. Di ba? Talagang antique. Di ba? Baka ipapamana niyo po yung nakatago-tago niyong alkansya sa ilalim ng kama. Amen? Well, alam ko po, hindi po imposible na wala kayong maipamana sa kanila. Alam ko po bilang isang magulang, bilang isang nanay, meron po kayong gustong ipamana sa kanila. Amen? And I would like to take myself po, for example, ito po yung mga katangian or gawi daw na kita ko sa sarili ko at sabi din ng karamihan na nakuhang-kuha ko daw sa mama ko. Yan, sabi para kang mama mo. Una na po sa listahan dyan, ako po ito nakuha ko po kay mama ang masungit na mabait na mapagbigay. Tatlo po kayo na, hindi lang po kasi masungit pero yung kasungitan po na talagang gusto mong sinupin yung mga bagay-bagay. Kasi nung bata po ako talagang hindi po ako nagpapahiram ng laruan. Masasakyan lang po nila yung twist car ko kapag wala po ako sa bahay. Kasi ayaw po ni mama na papagalaw po yun. Ganun po. Pero sabi ko nga po, masungit na mabait na mapagbigay. So hindi lang po masungit. Yan po. Namana ko rin po sa aking mama ang pagiging masinop, pagiging malinis sa bahay po. Talagang very OC po kami ni mama sa bahay. Kahit konting gusot lang yan sa sopa, idederecho namin yan. Kuhang-kuha ko po yan sa mama ko. San pa po? Masipag sa gawaing bahay. Talagang minsan nag-uurong po ako 30 minutes. Ang pati lababo, linis na linis po yan. Okay? At marami pa pong iba. And physically po, kung nakita niyo po ang nanay ko, marami po sinasabi, mas kamukha ko po talaga ang mama ko. Wala po siya ngayon kasi second service po sila. Pero ito pong mata na to, kuha ko po yan sa mama ko. Itong bibig din, minsan maraming salita. At ang oiling buhok, nakuha ko po yan sa mama ko po. Lalo na kapag hindi naliligo. Okay? Well, magkamukha po ba kami ng mama ko sa mga nakita po ng mama ko, di ba? At proud po ako doon. Hindi ko po kinakayang kamukha po ako ng mama ko. Amen? Minsan nga po napapaisip po ako, ang galing din ng mga nanay, at ang galing din ni mama. Kasi paano nila na-disiplina kami nang hindi kami nagre-rebelde o nagagalit. Kasi po si mama, ang mama ko po, stricto yan. Namamalo, nakakatakot pong biruin. Kasi biro-biro lang po, mamaya po may pamalo na po yan sa akin. Okay? Siguro po, ganun po talaga kapag pag-rooted in love ang pagdidisiplina ng isang ina. Amen. Na talagang dinidisiplina mo hindi para saktan, kundi para turuan at itama sila. Amen. Alam niyo po, madami pa po kung tutuusin, pero hindi ko na po iisa-isahin pa. Kaya po ito, lagi ko po itong pinagmamalaki at hindi ko po magsasawa na sabihin po na lumaki po kami ni ate, dalawa lang po kami, na hindi po kami nag-aaway, never po talaga. Instead po, nagmamahalan kami, nagbibigayan at nagtutulungan dahil yan po ang turo sa amin ng aming mama. Okay po? Now, I want to speak directly po sa mga nanay. Mga nanay, makinig po sa akin. Nakikinig na po ba? Amen? Mga nanay, here and like later, online. May bago po tayong camera dyan. Ako daw po ang bumasal dyan. Hello guys. Please subscribe. Okay, kayo po, ito po ang tanong ko sa inyo. Ano ang gusto nyong ipamana sa inyong mga anak? Inulit ko lang po yung tanong kanina. Anong gusto nyong makuha nila, galing sa inyo? Itsura? Yung ganda mo na yan? Diba? Yung talino mo? Yung kayamanan na pinakakatago mo sa savings account mo? Yung family business nyo? Yung ugali? Paniniwala? Prinsipyo sa buhay, yung pagkilos mo,
yung pananalita mo, yung mga kagawian mo, o ano pa man, mga nanay ko po, kayo lang po ang makakasagot po niyan. But dun po sa mga nabanggit ko po na yun, more than these things po, there is one thing that many miss. Masyado po tayong focus sa mga ganong bagay. Well, disclaimer po, hindi ko po sinasabing mali po yun. Mali pong mag-asam na ganito yung maipamana mo sa inyong mga anak. Yung edukasyon, magandang buhay, magandang ugali, tama po ang lahat po na yun. Pero, baka po mamaya, doon na lang po tayo nakafocus. Namimiss na po natin yung very important thing na napaka-importante. Dahil ito pong bagay na sinasabi kong nanaisin nyo na ipamana sa inyong mga anak is daig ang yaman, ang itsura, ang status o ugali. Dahil ito palang pamanang ito ay sapat na. Ano po ito? Yan po ang pag-uusapan natin today. Kung ano nga ba ang pinakamahalagang dapat ipasa at ipamana ng nanay sa kanyang mga anak. Baka po mamaya wala pa to sa listahan ng pamana nyo. Pero ngayon pa naniniwala ako, ito pa na yung number 1 list na ipapamana nyo. Amen? Sino pong excited sa mga nanay ko po dyan? Excited? Amen? Lahat excited? Pumalakpak po tayo sa Panginoon? Okay po. Today's preaching po, our title is Pamana ni Mama. Yan. Pamana ni Mama. And we're gonna look at the life of Timothy. Sino po nakakilala kay Timothy po? Siya po yung sumunod kay Paul. Si Timothy po ay isang anak. Isa po siya sa pinakabatang lingkod ng Diyos in the Bible. Around 16 to 24 years old niya na po, according to the studies po, is sumasama na po siya kay Apostle Paul sa pagmi-mission po. Diba? And yun po, he started going on missions, and soon after po, nung namatay si Apostle Paul po, siya po ang sumunod po kay Paul po. Siya po ang nag-lead, siya po ang nag-succeed kay Apostle Paul. And he was trusted and led the early church po in Ephesus. Alam niyo po, Timothy became the leader. Isa po siya sa nagpatuloy, bakit po lumaganap ang Kristyanismo, hindi lang sa Asia, but sa buong mundo po. Amen. Isa po siya talagang dinedicate yung buhay niya sa ministry, mag-share ng gospel. Amen. Yun po yung ginawa ni Timothy. Yun po yung naging si Timothy. Pinagamit niyo po yung buhay niya para ipahayag ang salita ng Panginoon. Pero po, kung babalikan po natin, titingnan po natin, hindi lang po ito dahil sa personal na dedication niya sa ministry. But because po, merong isang nanay na nagplant ng seed sa kanya. May isang nanay po si Timothy na nagpamana sa kanya. And this is the same pamana po that I am praying to God na naipamana niyo po sana sa inyong mga anak o kaya naman hahangarin pa na ipamana. Dalawang bagay lamang po pag-uusapan natin this morning po. Two things lang po na nakita kong ipinamana ng kanyang nanay po kay Timothy, di ba? At unang-una na po dyan is pananampalataya, ang kanyang faith. Okay? 2 verse lang po ang gagamitin ko po. Actually, 3 verses lang po tayo for this morning, kaya po makinig lang po kayong mabuti. Ito po yung unang pamana niya. Hindi pera, hindi ugali, hindi itsura. Ito po yung pinamana ng nanay ni Timothy sa kanya. Unang-una, sabay-sabay po tayong basahin. Pananampalataya. 2 Timothy 1 verse 5. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. So para lang po sa context po, yan lang po yung katangay-tangi ang verse po na mention si Louise at si Eunice po. Si Louise po, siya po yung nanay po ng nanay ni Timothy. Gets niyo po? Diba? At si Eunice po, siya po yung nanay po ni Timothy po. So si Timothy, yung nanay niya at yung lola niya po. At yan lang po yung verse na binanggit yung pangalan nila. And in the Bible po, very unusual po na magbanggit talaga ng name. It's either a mother of this, a father of this lang po. Pero in this specific text po, binanggit po siya sa Bible. And that has been for a very reason. Kasi po, grabe po yung naging impact ng buhay ni Louise at ni Eunice sa buhay ni Timothy.
Hindi po siya naging leader ng siya lang. Pero sa paglaki niya po, merong nanay at lola siya na nakasama. At ganun po kayo kaimportante mga nanay ko, mga magulang ko. Huwag niyo pong binabaliwala lang yung responsibilidad niyo bilang isang nanay. And actually po, ito po ay letter ni Apostle Paul kay Timothy po. Na sa dami ng, alam niyo po, sa dami ng pwedeng mapansin ni Paul kay Timothy, di ba sabi niya po, sa dami ng pwedeng mapansin, pwede naman kasing ugali ni Timothy yung makita niya, yung itsura ni Timothy, kamukha mo yung mama mo. Kasi mas bata pa po si Timothy nito na nakasama po ni Paul talaga yung mga magulang niya at yung lola niya. Pwede naman po yung pananalita, para kang mama mo kung magsalita. Ang nangibabaw po, at itong nakita ni Paul sa kanya, is yung faith niya. Amen. Sabi po dyan, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother. Sige po, basahin po natin in Pinoy version po. Sabi po dito, naaalala ko rin kung gaano kalalim ang faith mo, una kong nakita yung ganyang klaseng faith sa lola mo, si Luis, tapos sa nanay mo, si Eunice, at ngayon, sure akong meron ka rin nito. Si Paul po, he commended the kind of faith na meron si Timothy. At ang sabi po dyan, ang ginamit po dyan is sincere. At kung titingnan po natin, ayan po, in a Greek word po, yung sincere po, in Greek po, ang ibig sabihin po nito is anupokritos po. Anupokritos po, hindi po yung other word po. Anupokritos. Ang ibig sabihin po nito is unfeigned, ibig sabihin genuine, authentic, hindi fake. Yan po yung klaseng faith na nakita ni Paul kay Timothy. Na minsan pong nakita ni Paul sa nanay niya at sa lola niya. Sabi siguro ni Paul kay Timothy, manang-mana yung faith mo sa nanay mo at sa lola mo. Yun yung sabi ni Paul kay Timothy. Nakukuha niyo po? Joke storytelling lang po tayo dito. Gusto ko pong makuha niyo po ito. Kahit isang verse lang po yan. Yun yung sabi ni Paul kay Timothy, kuhang-kuha mo yung faith ng lola at ng nanay mo. Hindi po niya sinabi na kuhang-kuha mo yung ugali ng nanay mo. Hindi nila sinabing kamukha mo yung nanay at lola mo. Ang sinabi ni Paul kay Timothy, kitang-kita ko yung sincere, yung totoo, yung hindi peking faith na meron ka. Amen? Alam niyo po, sa verse po na yan, dyan niyo po makikita na this is the kind of generational faith. From his grandmother to his mother and kay Timothy po. At dito po natin makikita, kayo po, naniwala po ako sa lahat ng nanay, you have faith. Amen. May pananampalataya po kayo sa Panginoon. Amen. Yes, it is personal. A mother's faith is not just personal. It is generational. Maaari pong kayo po, isang nanay po, namanan niyo po yung pananampalataya niyo dahil sa nanay niyo. Amen. Sino po yung mga ganon? Yung talagang, yung lineage nila is parang Christian na po ever since. Sino po dito yung mga ganon? Or ikaw pa lang po yung unang Kristiyano sa pamilya mo? Meron po ba? Sino po dito yung unang Kristiyano sa pamilya nila? Pwede ko po makita. Amen. Sino po dito yung mga talagang namana na yung pagiging Kristiyano at pananampalataya sa kanilang mga nanay, sa mga lola? Ayan. Ako po, yes, opo. Okay? So, ganun po yung nangyari po dito. At alam niyo po, di ba, ang mga bata po, alam ko po, kayo, you have seen paano po nag-grow ang isang mga bata po. Kung titingnan niyo po, hindi naman po lahat ng natututunan ng mga bata is itinuro niyo po. Tama? But even more those po sa naipapakita niyo. Amen? Magugulat ka na lang po kung saan ba kung saan ba nila ito natutunan. Magugulat ka na lang na ginagawa nila ito. Kasi bakit? Hindi po dahil itinuro mo directly, pero dahil nakita nilang ginagawa mo. Amen? Nakita nilang ginagawa mo yan. And alam niyo po, I believe na hindi lang po ito basta ipinasa kay Timothy na okay Timothy, you have faith, okay na yan. Hindi po ganun basta-basta na okay na yon. But I believe po, si Eunice po, yung nanay ni Timothy po, lived out her faith. Isinabuhay niya po ang kanyang pananampalataya. Hindi niya lang po basta tinuro, okay, aatin tayo ng church, gigising ka ng Sunday, 6:30, gagayak tayo po tayong church. Hindi lang po basta ganun, na kailangan mo lang mag-church. Si Eunice po, isinabuhay niya yung pananampalataya niya. Hindi lang kapag nandito sa church, pero I believe even kahit nasa bahay sila. Amen? Ipinakita niya ito kay Timothy while growing up.
Kasi ako naniniwala po ako, kung ano po tayo bilang isang mga anak, malaking factor po yung mga nag-alaga sa atin, yung nagpalaki sa atin. Kitang-kita ko po, mapapansin ko po yung ugali ko, minsan yung mga kilos ko, yung mga ganyan ko. Kuhang-kuha ko po sa nanay ko o sa tatay ko. And I believe that is how it works. Hindi po lahat yan itinuro, hindi lahat yan isinermon, pero yung madalas po, minsan nakikita sa atin. Sino po yung nag-a-agree po doon na nakikita lang, napapanood lang, is nagagaya po yan ng ating mga anak. And ganun po yung ginawa ni Eunice. Isinabuhay niya po yung pananampalataya niya. She embodied and modeled her faith. At nakita po at nakuha po ito ni Timothy. And ito pong isang napakagandang bagay po. Naipamana po ni Eunice yung faith niya kay Timothy despite a mixed cultural and religious background. Kasi alam niyo po, yung asawa po ni Eunice, magkaiba po sila ng paniniwala. Dahil ang asawa niya po ay isang Greek. Basahin po natin, Acts 16 verse 1. Paul came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose a mother was a Jewish and a believer, but whose father was a Greek. Kung babalik po natin in the Old Testament po, yung mga Jewish po, dyan po galing po yung linya po ni Jesus Christ, yan po yung mga believer. However po, ito po yung mga Greek po. Yun po yung mga wini-win nila kasi dito po yung mga taong like under parang law pa rin po yung sinusunod nila. Talagang hindi po sila naniniwala na si Jesus po yung pinadala. Siya po yung Messiah po. Ganun po yan. So magkaiba po yung paniniwala ng nanay at tatay ni Timothy. Pero alam niyo po, napakagandang bagay dito. Inilaban ni Eunice yung faith niya. Amen? He influenced Timothy more. Hindi siya nagpatalo sa cultural, hindi siya nagpatalo sa pananampalataya ng iba. Kaya mothers, sasampu ulit mga nanay po, I'm talking to you. How you live your life significantly impacts the life of your children. Kaya po ako, hindi ko po kayo sinisisi or whatever, pero kung ako po nakakakita po ako ng isang bata, isang tao, ang nakikita ko po yung mga magulang na meron sila. Kasi I believe it's direct reflection kung paano pinalaki, kung bakit sila ganyan. It's because mainly, it's either walang nanay na nag-alaga, walang tatay na umaruga. Di ba? Kaya nakakalungkot po. Kasi merong mga batang na-experience yung ganun. At hindi po yun dahil sa ginusto ng mga anak, but maybe dahil sa desisyon ng isang ina. Kaya po ngayon, I am reminding all mothers out there, and even fathers po. Amen, even fathers, na your life, kung paano nyo po tinatrato yung mga anak nyo, kung paano nyo po kami inaalagaan, it significantly affects our life. In a good way, hopefully, but sana po not in a bad way po. Okay? I know mahirap po. Mothers, you are all far from perfect. Nobody's perfect. Pero remember this po mga kapatid, it's not about being a perfect mother, but it's about being a faithful one. Amen. Palapakan po natin si Lord. It's about being a faithful one. Just like Eunice po, she made motherhood faith-filled. Amen. And as a result po, si Timothy po, he has a great foundation of faith. Kaya po mga magulang ko, mga kapatid po, kung meron ka man unang papangarapin na manahin nila sa inyo, hindi yaman, hindi estado sa buhay, kundi yung pananampalataya mo kay Jesus Christ. Amen. Yan yung dapat number one na nasa priority mo na, eto anak, gusto kong ipamana sa'yo, gusto ko maglilingkod ka sa Panginoon, gusto ko kikilalanin mo si God, gusto ko mamahalin mo si God. At sa inyo, at sa kanya na po, una yung makikita. Sa inyo po mismo kung paano nyo po isinasabuhay ang inyong buhay. Hindi nyo po pwedeng i-expect na talagang gano'n na lang grabe yung kasiyahan ng isang mga anak sa paglilingkod sa Panginoon if in the first place po, hindi po nila nakikita sa inyo. Kaya po again, it's not about being a perfect mother. It's not about having the perfect system on how to do this whole motherhood po. But this is about having faith in Jesus Christ. Amen? Lagi niyo po yung tandaan. And may your motherhood po, sa pagpatuloy niyo pong pagpapalaki ng anak, sino po dito yung mga baby pa lang yung anak nila? Meron po ba? Amen? Or like bata pa lang, nasa 1 to 7 years old, or kung malaki na, may your motherhood po is patuloy na faith-filled. Pananampalataya po sana ang foundation po niyan.
Hindi yung, paano ba yung pag-aaral ng anak ko? Paano ba to? Bago po lahat yung unahin nyo muna yung pananampalataya ng isang anak. Amen? Yan po sana dapat yung unahin natin. At sana po, nakikita po sa buhay nyo si Jesus, that you embody and model your faith. Setting a good example sa mga bata, sa mga anak nyo po. Yung faith mo, ipakita mo, ipasa mo, tigit sa lahat, ipamana mo yan. Palapakan po natin si God. Thank you, Lord. Alam niyo po, hindi man gaya ng ibang pamilya na galing sa marangya, na may magandang buhay, na may malaking lupa, na maaari kang ipamana. Pero yung pananampalataya kay Jesus Christ na nasa iyo, yan ang tunay na yaman na hindi kayang ibigay ng mundo. At ito, ang isang bagay, ang pananampalataya, ang pwede mong ipamana. Dahil tandaan niyo po mga kapatid, to have Jesus is to have everything. So first things first, si Jesus muna, bago ang iba. Amen. Thank you, Lord. Si Jesus muna. Pag si Jesus ang una mong ipinamana sa mga anak mo, hindi mo naiintindihin paano ang college life niyan, paano ang pag-aaral niyan, anong kakainin niyan, paano magiging buhay niya, paano ba ito, paano pang hindi siya lumaki ng tama. Ipaubaya mo kay God, si Lord ang bahala sa inyo. Amen. Tandaan niyo po yan. Iba kapag ang isang bata ay lumaki na may pagkakakilanlan sa Panginoon. Kakaiba yan, hindi yan kagaya ng nasa mundo. Kasi alam ko, si Lord tinatangi niya yung mga anak niya. Kaya po, sa may mga batang anak pa, ngayon po maaaring sabihin nyo, ang hirap na, matatanda na yung anak ko. It's never too late mga kapatid. Ipakita mo lang yung faith mo. Ipamana mo yan, hindi pa huli. Makikita at makikita nila yan. Kasi that is the best pamana na pwede mong ibigay. Hindi yung 1 million, hindi yung malaking lupang 1 hektarya. Pero yung pananampalataya mo, sapat na yan, higit pa, at si Lord na ang bahalang mag-bless pa sa buhay ng anak mo at ng pamilya mo. Palapakan po natin si Lord. That is number 1 po, yung pamana, ipamana mo yung pananampalataya mo. Pangalawang bagay po, bilis lang po tayo, aside from faith, isa pa po sa pinamana ni Eunice kay Timothy, eto po, matuwid na pagtuturo. Basahin po natin. 2 Timothy 3 verse 14 to 15. Again po, this is Paul's letter to Timothy. This is Paul speaking to Timothy po. Sabi po niya, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from who you learned it. Verse 15 po, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Basahin po natin in Tagalog po. Sabi po dito, 14 to 15, pero ikaw, Timothy, magpatuloy ka sa mga katotohanang itinuro sa iyo at matibay mong pinaniniwalaan. Kilala mo kung sino ang mga naging teachers mo. Sabi po dito ni Paul kay Timothy, bata ka pa lang, alam mo na ang Holy Scriptures. Magagawa nitong ibigay sa inyo ang karunungan para maligtas ka dahil sa pagtitiwala mo kay Jesus Christ. Alam niyo po, si Eunice po, alam ko po ang mga nanay, kagaya ni Eunice po, kayo po nagsisilbing unang teacher po ng mga bata. Amen. Sino po dito yung kayo yung naging unang teacher? Kasi ang mga tatay po, madalas nagtatrabaho, ang nanay naiwan sa bahay para turuan ng mga anak. Sino po yung ganon? Yung mga naging, sila po talaga yung unang teacher, nagturo ng A, B, C, D, E, F, G. O baka po ngayon, YouTube na, o si Teacher Rachel na po ang nagtuturo. Wow! Diba? Meron pa po ba? Sana po, tayo pa rin po, o diba? Happy na bunny, hop, hop, hop. Diba? Baka po mamaya, kasi sa YouTube na po natin inaasa. Pero I pray, buhay pa rin po yung ganon. Na magulang pa rin po yung unang nagiging guro ng inyong mga anak. Kagaya po ni Eunice, siya po ang unang teacher ni Timothy. And alam niyo po, balikan lang po natin, ang konting pag-aaral po. Yung mga Jewish mother po, di ba? If you remember po, Eunice po is a Jewish. Amen? Ang tatay niya po ay Greek. Sa Jewish culture po, ang mga Jewish mothers po in the first century po, they were deeply involved sa early spiritual education ng kanilang mga anak. Especially po sa mga household na walang mga devout Jewish fathers. Kagaya nga po ng example ng family ni Timothy. Ang tatay niya po ang Greek, ang mama niya po ay Jewish.
Kaya po si Timothy po, alam niyo po, si Timothy, bata pa lang po yan. Sabi po dyan, di ba? And from infancy, infant pa lang po, you have known the Holy Scriptures. Wow! Bata pa lang po si Timothy, alam niya na ang Holy Scriptures. Ang mga bata po ba ngayon, ano na po ang alam? Toktik. Diba? Ano na po? Mag-post. Naku, ang mga bata po ngayon, kakaiba na po. Sa totoo lang po, iba na po yung generation ng mga bata ngayon. Meron po kung pamangkin, pamangkin sa pinsan, parang 3 years old pa lang. Talaga pong, ganun, basic niya na po yung pag ganyan, no? Pag scroll po. Kasi po doon po sila madalas nabababad. Pero ito pong si Timothy, bata pa lang po yan, di ba? Baka po, 0-month-old pa lang siya, talagang binabasahan na siya ng nanay niya ng Bible. Di ba? Bata pa lang po, babad na siya sa Jewish Holy Scriptures po. And alam niyo po, si Timothy po, part po ng kanilang kultura kasi at ng kanilang pag-aaral is yung pagkakabisado po ng Scriptures. So hindi po 1, 2, 3, 4, 5, 6 or A, B, C, D, E, F, G po ang kinakabisado ni Timothy. Talagang nanay niya po, hindi, kabisaduhin mo tong, nasa Deuteronomy po yun. Yun po yung ibinaano nila. Bible na po agad yung itinuturo ni Eunice kay Timothy. Bata pa lang po yan, ha? Bata pa lang po. Amen? And alam niyo po kasi in Jewish faith po, mayroon po silang tawag na Shema po. Shema, this is the most central and foundational prayer declarations po. Ibig sabihin po, babad na si Timothy, kakakabisado ng mga Bible verses, at bata pa lang po, babad na rin siya sa pananalangin. Amen? And even at the young age po, may knowledge na po siya about basic and moral ceremonial laws po. Ganun po yung pagpapalaki ni Eunice kay Timothy po. Isinigurado niya pong matuwid yung pagtuturo niya. Paano ko po nasabing matuwid to? Yung pagtuturo ni Timothy. Kasi, tinan niyo po, sabi po ni Paul mismo kay Timothy, pero ikaw, magpatuloy ka sa mga katotohanang tinuro sa iyo. Sabihin, pinagkakatiwalaan po ni Paul yung mga bagay na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Kasi alam niyang tama iyon. Kasi po, hindi naman po siguro magbibigay ng judgment si Paul kasi alam niya po na si Timothy, ang ililid niya po ay simbahan. Kaya po, konting pagkakamali lang na instruction ni Paul sa kanya, maaring maligaw yung simbahan. Pero dito po, binalikan po ni Paul, sinabi niya, yung mga unang guru mo dyan, sabi ko dyan, yung you know those from whom you learned it. Ang those po na yan, maaaring yan po yung nanay at yung lola ni Timothy. Sabi po ni Paul sa kanya, ikip mo yung mga aral na tinuro sa iyo ng nanay mo kasi bata pa lang po, babad na si Timothy sa pag-aaral ng Word of God. Sa babad na po siya sa prayer. Kaya po hanggang paglaki niya, nakuha niya po iyon. Di ba? Kaya po, it just means na tamang turo leads to tamang buhay. Amen? Ikaw po bilang isang ina, nakakausap po ulit ng mga nanay, ano ang tinuturo niyo po sa inyong mga anak? Hindi ko po ginajudge, hindi ko po i-judge ang pagkananay niyo, pero kayo lang po nakakaalam ano ang mga morals, ano ang mga values na itinuturo niyo sa inyong mga anak. Diba? Dahil po, kagaya ng ipinakita mo, diba? Dahil sa kagaya po kayo na pinag-usapan niyo, pinapakita mo, yung mga bagay din po na itinuturo mo ay may malaking impact sa buhay nila. Kung sabi mo, sinasabi mo lang sa anak mo, anak, wag kang magnanakaw. Anak, mapunta tayo in church. Anak, wag mong gagawin yan. Bad yun. Diba? Ano po yung bagay na itinuturo mo sa kanila? And I just pray po, na hindi lang po kayo nakausap na yung mga nagpapalaki pa lang ng anak, even po yung may mga malalaki na pong anak. I just pray po na tama po at base po sana sa Biblia yung ini-impart nyo sa inyong mga anak. Hindi po yung mga pangaral na pinost sa TikTok, tatag nyo pa po kaming mga anak nyo, di ba? Sa Facebook, alam nyo na, mga paparinig, di ba? Pero sana po, base sa kung ano yung sinasabi ng Bible. Sabi po, di ba? Train up a child in the way that should go, and when he is old, he will not depart from it. And iba po ang magiging resulta ng isang batang tinuruan mo ng Word of God at the very young age pa lang. Kaya po kahapon, nagkaroon ng kampo, di ba, at their very young age po, ito po mga kabataang po ito, is they were very involved na po. They know about Jesus. And that makes a whole lot difference. Rather than sa mga kabataan po na nakakalungkot po na hindi nila kilala si Jesus. Kaya po kayo,
Kung ang anak niyo po kilala nila si Jesus, kung 3 years old, 5 years old yan, alam na nila si Jesus, maging proud po kayo kasi alam niyo pong tama yung tinuturo niyo sa anak niyo. Kaya palapakan po natin si Lord. Ayan. Kasi ito po mga bata na to, niyo pong minamalit yan. Mga bata lang po yan ngayon. Ako po mismo, dyan lang din po ako nagsimula. Kaya po kung ano yung pinaplant nyo ngayon, ano yung mga tinuturo nyo sa kanila, especially po in a forming age po, 1 to 7 years po kasi yun po yung forming age. Anything na ituturo mo within that span of years po, madadala na po nila yan hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Kaya kung ano may tinuturo mo sa anak mo, yung values na tinuturo mo sa kanya, sana po, tama at base sa Biblia. Turo na galing sa Diyos. Kaya po dapat, di ba, una, yung maipamana nyo, yung pananampalataya nyo Dahil si Jesus po, tandaan nyo po, si Jesus ang magbibigay ng wisdom, ng knowledge, ng strength, and understanding po para sa matuwid na pagtuturo. Kasi alam nyo po, if hindi galing kay Lord, maliligaw ang anak mo, mga nanay ko. Pero kung galing sa Kanya, hindi po yan maliligaw. Amen? Kaya mga nanay, kayo po, paglalimin po ang relasyon nyo sa Diyos, dahil sa Kanya lang kayo huhugot ng lakas, ng wisdom, para mag-guide at mapalaki kaming inyong mga anak. Amen? Iba po ang nanay na talagang close kay Lord. Amen? Iba ang nanay na talagang gustong palakihin ang kanyang mga anak nang malapit din kay Lord. Amen? Kaya po, ilan po? 2 bagay lang po na dapat ipamana. Unang-una po, pananampalataya. Pangalawa, nakalimutan na po. Pananampalataya at matuwid na pagtuturo. Alam niyo po, dahil sa pamanang ito po yung naging pundasyon ni Timothy. Sabi ko nga po, ano ba si Timothy? Ano bang naging si Timothy? He became Paul's trusted co-worker. Sama-sama na po siya sa ministry. And he became a leader po in the early church. Dahil bata pa lang, naipasa na ni Eunice at ng lola niya yung pananampalataya at ang tinuturo kay Timothy is yung matuwid na pamumuhay. Amen? Kaya alam niyo po, si Paul po could entrust him with difficult churches kasi alam niya na Timothy is deeply rooted in faith. Nakita na yun sa nanay niya, sa lola niya, at kitang-kita pa rin hanggang sa kanya. Amen? Alam niyo po, ito po, it doesn't happen overnight. Naging ganun po si Timothy, hindi dahil in a snap, na naging great leader na siya, na nailid niya na yung church. Hindi po. Fruit lamang po ito ng years of spiritual investment ng nanay at lola ni Timothy. Bata pa lang, binabad niya na sa Word of God. Bata pa lang, tinuruan niya na mag-pray. Bata pa lang, in-involved na kung paano dapat mabuhay ng tama. And years later, hanggang nag-30 years old siya, dun niya lang nakita yung fruit ng ginawa niya. Kaya mga nanay ko, huwag po kayong mainip. Ngayon po, nagtatanim pa lang kayo sa inyong mga anak. Nagtatanim pa lang po kayo ngayon. Pero darating po ang araw na makikita niyo yung bunga na itinanim nyo. Whether it be a prayer, hindi mo kasama yung anak mo ngayon, pero pinagdadasal mo, nagtatanim ka na yan. Si Lord, naririnig ka niya, hindi siya bingi. Amen? Kung ngayon, tinuturuan mo na ang mga anak mo ng tamang asal, sa church tayo, involved ka sa kids ministry, sa youth ministry, you are planting seed, mga kapatid. You are planting seed. Kaya wag po kayo, wait lang. Wag po kayong mainip. Darating din po ang araw, makikita nyo na paglaki ng mga anak nyo, mapapa, thank you Lord na lang talaga kayo. And that is the great parang legacy na naiwan nyo sa kanila. Kasi pinamanahan nyo sila ng pananampalataya at matuwid na mga katuroan na galing sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Hindi mo man nakikita ngayon, but you will see it one day. Alam nyo po, the blessing will flow. And it's all started because you chose to have faith. Alam nyo po, hindi yan hahayaan ni Lord. Maaari magsisimula sa inyo, maipapasa nyo sa mga anak nyo, at naniniwala ako, hindi po puputulin ni Lord sa mga anak nyo. Sa mga magiging anak niyan at mga anak niyan, itutuloy ni Lord yung pagpapalang unang sinimulan sa'yo. Amen? Kaya mga kapatid, huwag nyo pong baliwalain yung pananampalataya na meron ka. Binigyan ka ni Lord niyan, inilapit ka ni Lord kasi gusto niyang mapalapit sa inyo yung mga anak mo at magiging anak niya. Kasi faith is generational, mga kapatid.
Sana po, yun yung mamana. Hindi pangit na ugali, hindi bisyo, hindi masamang ugali. Amen? Ire-rebuke po natin yan. Pero naniniwala po ako, I just speak blessing upon your family na ang mamanahin po ng mga anak nyo is yung pananampalataya na galing sa Lord, mabubuting asal in Jesus' name. Amen? I-claim nyo po yan. Binibreak na po ni Lord ngayon yung mga masasamang ugali. God is breaking the generational curse in your family. Amen. You claim it. Hindi bisyo ang mamamana ng mga anak nyo. Hindi masamang ugali. Amen. Ang mamanahin nila ay yung pananampalataya at relasyon sa Panginoon. And you will see a generation, the Gen Z, ang mga Gen Z, honoring God, lifting His name. Amen. Palapakan po natin si Lord. Amen. Kaya ngayon, tatanungin ko po kayo mga kapatid, mga nanay ko, ano po yung gusto nyong ipamana sa inyong mga anak? Naipamana nyo na po ba ito? Pero kung hindi man, hindi pa po huli ang lahat. Hindi nyo po kasama yung anak nyo ngayon? It's okay. Try to invite them. Bring one, win one. Amen? Maybe this is your sign na hindi mo kasama yung anak mo ngayon, pero sabi ni Lord sa'yo, invite mo. Hindi kandali makikita ka lang nila na aalis ka every Sunday nang magkasama ka, hindi mo sila kasama. Kung ayaw man nila, dalhin mo yung church sa kanila. Amen? What do I mean by that? Ipakita mo kung paano ang isang nanay na may pananampalataya. Ipakita mo kung paano ka binago ng Panginoon. At naniniwala po ako kung hindi yun mababaliwala. Makikita at makikita yun ng mga anak nyo. Amen? At makikita po kayo isang araw, kasama mo na buong pamilya mo. At yung magiging apo mo, lalaki sa simbahan. May relasyon sa Panginoon. Wow! Grabe na lang siguro yung ganong klaseng pamilya. Amen? Isang pamilya na hindi kilala, ayun, yung mga lahiyan ng mga lahiyan ng ganito, ganyan. Hindi, ang pamilya niya magiging lahiyan ng may mga pananampalataya at may relasyon sa Panginoon. Amen? Palapakan po natin si Lord. Maaring, ganito po, gaya sinasabi ko kanina, maaring kayo po mismo, hindi kayo napamanahan ng maganda. Pero alam niyo po, hindi po yun para ipagpatuloy niyo pa. Maaring hindi po kayo nagkaroon ng magandang upbringing bilang isang mga magulang po. Maaring hindi kayo na turuan, hindi na ipasa sa inyo yung pananampalataya. Gaya na sabi ko po, you are the first in your family to have faith in Jesus Christ. Maaring ganun po eh. Pero alam niyo po, now is the time to break the cycle. Mga kapatid ko, mga magulang ko po, huwag niyo pong hayaan na mamana pa ng mga anak niyo yung bisyo, yung addiction, yung masamang ugali. Diba? Sana po ngayon ang pangarapin na natin is yung mamana nila sa inyo, yung pananampalataya na meron ka. Na sana bukod na ibabad nyo sila sa cellphone, ibabad nyo sila sa mga kung ano-anong bagay, sana ibabad nyo sila dito sa church. Mga nanay ko, this is a calling time. This is not your usual Mother's Day preaching na kayo po ay napaka-precious. Yes, you are precious. But God is talking to us right now, especially sa mga nanay, na napakalaki po ng impluwensya nyo sa buhay ng mga anak nyo. Sobrang laki po. Try to imagine yung mga anak nyo ngayon. How they have become. Ano sila ngayon? Sino sila ngayon? Amen? Alam nyo po, be a mother who leads your children to Jesus. Again, hindi pa puhuli ang lahat. Mag-isa ka ngayon, isa kang nanay, mag-isa ka ngayon. Sisimulan mo ng panalangin, next week kasama mo na yung mga anak mo. At hindi lang yung anak mo, yung mga anak din nila. O maaaring meron ng anak, yung anak ng anak mo, tuloy-tuloy po yan. And that is the kind of generational faith na ipapasa nyo sa mga anak nyo, sa mga anak nila at sa mga susunod pang henerasyon. Amen? And I would like to end with this story po. Ako po, I am a product of a generational faith. Sabi ko nga po sa inyo, ano ba yung istorya ko na maibabahagi ko? Kasi lumaki po ako sa simbahan. Paano na nga ba mangyayari? Ano bang thrill doon? Wala man lang from darkness to light. Pero alam niyo po, kung ano po ako ngayon, is yun po ay dahil meron akong isang magulang na hinayaan akong umatin sa simbahan. May isa akong magulang na nanampalataya kay Jesus Christ. Amen? Yes, gusto ni Mama, magkapagtapos ako ng pag-aaral. Gusto ni Mama, maging maganda yung buhay namin ni Ate. Ginusto lahat ni Mama yan. Pero alam niyo po, si Mama,
nare-receive niyo na po yung blessing ngayon. Naniniwala po ako doon. Nare-receive niya na yung blessing sa pamamagitan ng buhay ko, ng buhay namin ni ate. Maaring hindi niya naranasan yung buhay na maganda. Hindi niya naranasan na magkaroon din ng isang nanay. Kasi tinatanong ko po si mama, Ma, paano naging nanay sa'yo si nanay? Yung lola ko po. Sabi niya, hindi ganong maganda, bunso. May mga pagkukulang, may mga pagkakamali. Pero alam niyo po, ang ginawa niya, hindi niya sinundan yung ganong kagawian. Pinutol niya na sa kanya. Hindi niya nahinayaan na kung ano yung naranasan niya, ay maranasan pa rin naming mga anak niya. Ipinutol niya nan. Yung mga lola ko po, talagang sa Katoliko po siya, pero si mama, nung nakakilala siya sa Panginoon, doon niya po kami pinalaki. And that is what I am saying, that you can break the cycle. Hindi mo pwedeng ipagpatuloy yung cycle na ganyan yung pamilya mo, na habang buhay, addict sila kilala, ganito sila, mabisyo, masamang ugali. Sa'yo magsisimula, yung ipapamana mo sa mga anak mo, doon magsisimula na babaguhin ni Lord yung generation mo. Kaya ako, hindi naging maganda ang buhay ni mama. Maraming paghihirap, dumagok sa buhay, nabaon sa utang, nagpakahirap sa pagkain sa amin ni ate. Pero now, she is reaping the harvest na minsan niyang ininvest. Tinanong ko po si mama, Ma, anong gusto mong ipamana mo sa akin? Yes, gusto kita makapagtapos ng pag-aaral. Pero alam niyo po, isang bagay na sinabi sa akin ni mama, alam mo, bunso, bata ka pa lang. Nasa tiyan pa lang kita. Pinagdadasal na kita na sana maging maganda ang buhay mo. And that is the power of prayer. That is the power of faith that you can have. Huwag niyo pong mamaliitin yung panalangin na inalalagay niyo sa mga anak niyo. Kung kayo ay maging soon-to-be mother, sinimulan mo ngayon yan sa panalangin. Ibabad mo yan sa salita ng Panginoon. Hindi mo man makikita ngayon, but you will reap the blessing. At kitang-kita ko po yan. I am so thankful to God na hindi man naranasan ni Mama yung magandang buhay during her young age, pero ngayon ay paparanas na namin sa Kanya kasi kami yung ginamit ni Lord para i-bless siya. Amen? Kaya mga kapatid, sige, palapakan po natin si Lord.